nakaupo, pwede ba tayo tumayo lang? Let's give a high five to at least 5 people around you. Teka, nakakulay mo yung damit. Yan, kakulay mo yung damit. Nahirapan. Okay. Sabihin mo sa kanya, I'm so glad you're here. Okay. I'm so glad you're here. Good morning po. Good morning po sa bawat isa. Pakisabi naman at pakigreet ang iyong katabi. Sabihin mo sa kanya, salamat sa Panginoon sa buhay mo. Okay? Pagpasalamat po natin sa Lord yung buhay po natin, yung kalakasan po natin. Na tayo po ay patuloy na binibigyan ng Diyos ng hininga, ng kalakasan upang magawa po natin yung mga bagay na pinagagawa po sa atin ng Panginoon. Lagi po natin tatandaan, ang Diyos po ay hindi patapos sa atin. Di ba po, no? Ano man po yung ating mga pinagdadaanan sa buhay, sigurado naman marami rito, dumating dito po sa lugar na to ay may mga dinadala, may mga iniisip, may mga alalahanin, may mga pasanin. Pero alam niyo po, lagi natin tatandaan, basta't kasama po natin ang Panginoon, sabi nga sa kanta, tayo po ay patuloy na pinagtatagumpay ng Diyos. Amen? Sigurado po ang katagumpayan, basta kasama po si Lord. Tama po ba doon? Nakikita lang naman nating mahina tayo, nakikita lang naman natin na imposible ang mga bagay-bagay kapag tumingin po tayo sa ating sarili. Diba? Kaya sabi sa Bible, look unto Jesus. Kasi yung mga bagay na imposible sa atin, pagdating sa Panginoon, posible po yan. Yung mga bagay na hindi po natin kontrolado, pagdating po sa Diyos, kontrolado niya po yan. He's still in control. Amen po ba doon? Hindi man natin nakikita kung ano yung mga susunod na mangyayari, pero pinangako naman ng Panginoon that all things work together for our good. Tama? Kaya po ang salita po ng Diyos, kapag minahal mo po at naging masagana po sa puso mo, magbibigay po ito sa inyo ng pag-asa, kalakasan, na na magtungo sa bawat araw na meron tayong tamang perspektibo or perspective. Amen po ba doon? No? Hindi po tayo nag-expect po ng mga pangit na mangyayari, kundi umaasa po tayo na merong mabuting pastol. Yan po ay tinalakay na po natin for the past few weeks or month na nga po eh. Di ba? Start po tayo ng January, nasa February na po tayo. At nandun pa rin po tayo sa Psalms 23. Ang ibig sabihin lang po na itong pinag-uusapan natin, nais ng Panginoon na mamahinga tayo sa kabutihan niya, sa katapatan niya. Yun po yung Psalms 23. Ang bottom line nito, mag-rest po tayo sa goodness ni Lord. Kasi meron tayong mabuting pastol. May nangangalaga po sa atin. May nagmamalasakit po sa atin. Merong tapat na Diyos na committed sa mga pangangailangan po natin, na kahit kailan, pinangako niya na hindi niya tayo iiwanan at pababayaan. Amen po ba doon? Ganun kabuti po ang Diyos. Sana po yung salita ng Lord, yung pangako na yun, maging totoo po sa puso po natin. Hindi lang basta narinig, kundi talagang tumimo po siya. No? At magamit natin lalo sa oras na may pangangailangan tayo, sa oras na may pinagdadaanan po tayo. Hindi po yung bless na bless ka ngayong araw na to, pero pag may dumating na problema, hindi na mo naman alam kung sinong santo tatawagin mo. Di ba po, no? Kapag hinagilap ka kung nasan ka, hindi ka na naman makita. Kasi bakit? Meron ka na namang inuunang iba maliban sa Diyos. Tama po ba doon? Kaya sabi ng Lord, no, siya ang ating mabuting pastol at magtiwala tayo sa kanyang katapatan, sa kanyang biyaya sa buhay po natin. Na hindi po tayo pinababayaan po ng Diyos. Amen po ba doon? At yung topic po natin ngayong umaga ay second to the last na po natin to. Sa next week, matatapos na po tayo. Hallelujah! No? Psalms 91 naman po tayo. Para buong taon. Alam niyo Psalms 91? Okay. 91. Buntan tayo sa verse 1. Ang ganda na nabasa ko kasi nakalagay dun Psalms 91. Pag tatawag ka sa Amerika, merong 911. Ang mga Kristiyano, meron din 911. Di ba? Amin po doon. Pag-usapan po natin Psalms 23. Sino po dito, memorize mo tong verses na to? Okay? Meron ba dito na, si Ate Darlene, nandun ba si Ate Darlene? Darlene, si Darlene. Okay. Bigyan natin ng tublero na maliit kung sino may memorize po ng Psalms 23. Okay? Sino po dito nakaka-memorize ng verse 1 to 6? Okay? Isang babae, isang lalaki. Okay. Sino? Si Kuya Ramir daw. Pabigyan niya po ng mic. Okay?
merong kumasa sa hamon. Next week or this week, si Sir Darlene, pabigyan po sila ng tag-isang tubleron, ha? Okay, noted po yan. No? Bigyan natin siya ng mic. Psalms 23, verse 1 to 6, ha? Baka sabihin mo, the Lord is my shepherd, tapos na po. Yun na yung bottom line, Pastor, the Lord is my shepherd. Dito ka po, Kuya Ramir. Okay, para bago po natin to talakayin, alright, para may liligawan, ha? Pogi, pogi, bakit sa te? Sige, dito, bro, palit na tayo. Magpa-altar call ka na. Okay? The Lord is my shepherd. Abot ka ba? Abot ka? Abot ka ng verse 6. Okay, isa ulit. The Lord is my shepherd. I shall not want. He lay me down in a green pastures. He restore my soul and lead me beside the still waters. Even though I walk the valley of shadow of death, I fear no evil, because you are with me. You anoint my head with oil, with my cup will overflow. Your rod. You prepare the table before me in the presence of my enemy. You anoint my head with oil, my cup will overflow. Surely, good. Tama. And my cup overflows. Yung verse 4. My cup will overflow. Even though I walk the valley of shadow of death, I fear no evil, because you are with me. Your rod and your staff will comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemy. You anoint my head with oil, my cup will overflow. So, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Yes! Praise God. Okay, si Kuya Ramil, may chocolate na sa Valentine. Sino pa po sa babae naman? Sa babae. Wag na si nanay. Bata pa kasi kami, kabisado na ng nanay. Prayer na ng nanay ko yun sa amin. Bata pa kami, narinig ko na yun sa kanya eh. Okay? Sino po? Si Lovely? Lovely. Psalms 23. Meron ba babae? Sa babae? Babae, meron ba? May panlaban ba babae dyan? Psalms 23 verse 1 to 6. Babae. Puro... Baka Shirley. Hindi po Shirley yun. Shirley. Okay? Wala man lang po sa babae. Sino? Taas ang kamay. Sino? Marge, ikaw daw, Marge. Wala na? Okay. Wala. Isang lalaki lang, sayang naman. Sa inyo ba wala? Nicel? Sino pa? Leaders. Psalms 23. Psalms 23. Okay. Sige. Next week, meron pa naman last week. Sige. Basta may slot po ang babae next week. Basahin po muli natin ang Psalms 23. Okay. Sa New King James Version. Ang sabi po dyan, the Lord is my shepherd, I shall not want. No? He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Because for you are with me, your rod and staff will comfort me. You prepared a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Meron pa pong naiwan. At next week, yun po yung yung surely. Okay, gusto ko po natin pag-usapan tong verse 5 po na to. Dito po sa Psalms 23.
Kasi po, nung pinag-aaralan ko po ito, kakaunti lang yung mga outlines, research about dito sa passage ng nakalagay po dyan, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Medyo mahirap kasi siyang i-explain kasi pag tinignan mo, si David kasi, nag-ship siya nung una sa relationship ng sheep at ng shepherd. Tapos biglang pumasok po itong banquet na to. Parang pag-iisip mo, bakit nag-ship si David? Pag di niya, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Nag-iba na sa pagitan na ng host at ng guest. Nakuha po natin to? Na merong lamesa na nakahanda raw para sa kanya na naghanda. Sino po ang naghanda raw? Ang Diyos. Sabi niya, in the presence of my enemies, yung table na prepare daw ng Lord, doon daw sa sa presensya ng iyong mga kalaban o kaaway. Kasi kung titingnan natin nga naman, parang ang dapat na nakalagay diyan, no, you prepare a table before me in your presence. Mas okay 'yun, di ba? In your presence. Pero diyan nakalagay in the presence of my enemies. Ano ang picture po nito? Na merong nag-host, no, naghanda ng isang table, no, ng isang meal, at nandun yung guest, at habang nandun yung guest, nandun yung mga enemies. Paano nangyari po ito? At ano po ang mensahe nito sa bawat mananampalataya bilang tayo na mga tupa ng Panginoon, na mga anak ng Diyos, ay merong tayong kapahayagan dito po sa passage po na to. Gusto ko lang i-share po sa inyo yung setup. Kaya nga sabi ko kay Brother Allen, pwede bang maglagay tayo ng table dito? And then, tingnan po natin kung paano po ito pinipicture. Kasi mahirap Table kasi, banquet kasi ito Meal po ito So, dapat nakapicture po sa atin na merong naghanda, merong guest, merong host, no? At dun sa host na yon, naman po na. Yan. Gusto ko pong i-picture po sa inyo, ano ibig sabihin dito ni David na sinabi niya, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Now, ganito po kasi ang naisabihin po ni David po rito. Okay? Sino po pwede magmukha mo ng dyan? Evil spirit, mga kalaban. Okay? Sino mo mga mukhang kalaban dyan? Joe, dito ka, Joe. Isa ka sa mga problema. Isa ka sa mga problema. Sino pa? Andre. Ba't puro worship team na? Dalawa lang. Okay. Okay? Yan. Depression, kahirapan. Sino pa pwede dito? Tatlo. No? What does it mean when David said, you prepare a table before me in the presence of my enemies? You know, parang sinabi, kakatugtog lang yan, naging demonyo na ngayon kagad. Okay? In the presence of my enemies. Sino pa? Maglagay tayo dito. Bro, upo ka na lang dito. Dali, upo ka. Yan, sige, yan. Bro, wag ka dyan, dito ka. Okay. No, dito ka sa gilid lang. Dito ka lang, sa gilid. Yan. Dalawa na lang. Okay. Si Enrico, tayo ka rito sa si Season. Enrico. May babae. No. Okay. Tingnan niyo po itong picture po na to. Okay, let's get serious. Dito ka po. Hindi ka po si Lord. Isa lang. Okay na, doon ka na bro. Baka madamay ka sa pagiging tama na yan. Bakante ang isa na yan. Yan. Sabi ni David, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Hindi sinabi dito na
in your presence, O Lord. Kasi kung tayo magsusunod, maaaring ganun in your presence. Pero kakaiba tong sinabi ni David kasi in the presence of my enemies, may inihanda kang lamesa. Bakit? In the presence of my troubles, in the presence of my problems, anxiety, poverty, lack, no? In the presence of doubt and fear, na may mga tao na, mga tao nag-i-stab sa'yo sa likod. You know what I mean? May mga tao na naghihintay ng pagbagsak mo, gumagawa ng kwento para sa'yo, gusto ka nilang makita na maging miserable ang buhay mo. Sila yung mga tao na hindi masaya kapag umaangat ka. Hallelujah, yan di ba tayo? No? But right in the middle of it, God said, for example, ako po, sabi ng Lord, the God Almighty, sa kabila ng mga problema, sa mga tao na umaatake sa'yo, sabi ng Lord, Toki, have a seat. I prepared a table for you. Imagine mo yung mga taong ito. Sila yung mga problema. Sila yung mga tao na gusto kang bumagsak. Come on. Andiyan ba tayo? Habang naghihintay sila, sino kaya tong meal na itong na napakaganda na table na nakahanda? Biruin mo sila. Nag-iisip sila, kailan kaya magiging miserable buhay ito? Kailangan siya maghirap. Kailangan siya magkasakit. Kailangan siya mamatay. Kailangan siya bumagsak. And right in the middle of it, bigla kang darating habang nakaupo si God. At sabi, have a seat, I prepared a table for you. So habang nandyan sila, bigla kang umupo sa presensya ng iyong mga kalaban. Ano ibig sabihin po nito? Look at this. Si God, pagdating sa mga kalaban mo, sa mga tao na gustong umapi sa iyo, nais ng Panginoon, umupo ka sa inihanda niya ng lamesa. And God is saying, I want an intimate relationship with you. Sit down with me. What does it mean? Look at this. Sa kabila ng mga alalahanin, sa kabila ng mga problema, lagi mong tatandaan, may inihandang lamesa si Lord para sa iyo. Sa kabila ng mga tao na gusto kang bumagsak, may nakahandang promotion si Lord para sa iyo. Sa mga kalaban mo, sa mga problema na gusto kang ilagay sa kahihiyan, ibilad sa kahihiyan, si Lord meron siyang inihandang lamesa para sa iyo. At kung alam mo lang, kapatid, kung ano yung inihanda ng Diyos para sa iyo, habang sila ay nandyan, si God, nakikipag-usap ka kay God, no? Ito pala, may Jollibee. Okay, sana all. Di ba? Imagine mo sila nandyan, nakalugmok sila, and then ikaw na, iniisip nila na kailangan maging miserable ang buhay, kinakausap ka ng Panginoon, kumakain ka. Ang sarap! Habang sila ay nasa paligid mo, na-enjoy mo yung relationship mo kay Lord. Amen po ba doon? Bakit ibig sabihin? Kapatid, maraming mga pangyayari, mga tao na gustong bumagsak ang buhay mo, maging miserable, maging kawawa ka. Pero sabi ni David, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Nandyan sila, mukha sila ngayong kawawa, pero ikaw na-enjoy mo yung table ng favor ng Lord, ng increase ng Lord, ng grace ni Lord. Inis na inis sila sa'yo. Bakit? Kasi si God may inihandang relationship. May magandang table at gusto niya na magkaroon ng relationship sa iyo. And the good thing about this, kapatid, tingnan niyo po ito, kung alam mo lang kung gaano kaganda yung inihanda ng Diyos na nakalagay doon sa lamesa, kapatid, mamamangha ka. That's the reason kung bakit hanggang ngayon nandiyan ka pa rin. Amen? And the powerful thing about this, it's not about what's on the table. Listen to me. It's not about what's on the table. It's about who is at the table. The Lord is with you. It's not what God gave me. It's not about what God gave me. It's about God
who sit with me. Sana po nakukuha po natin to. In other words, maraming mga struggles, maraming mga problems, mga tao na sinistab ka, gusto kang maging miserable. Pero sabi ni David, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Wala silang magawa kasi ang nag-host, ang nag-prepare ng table, walang iba kundi ang Diyos. At nais ng Panginoon, kapatid, na hindi ang mga problema ang ma-enjoy mo sa buhay. Hindi yung mga problema ang ma-entertain mo sa buhay. Gusto, kundi siya mismo, yung host mismo, yung naghanda ng table sa'yo. God wants an intimate relationship with you. And because of this, sabi, He prepared a table before you in the presence of your enemies. Habang nandyan sila nakabantay, hindi sila makaporma kasi may inihanda ang Diyos na special table at chair para sa iyo na hindi nila alam na yung panauhing pandangal na walang ibang guest kundi ikaw. Papasok ka sa pagitan nila, na i-enjoy mo yung pagkain at yung relationship mo kay Lord. Sa halip na yung mga problema, kainin ka, lubog ka. Pero dahil nandiyan ang Lord, masisigurado ng Panginoon. Look at this. God doesn't promise to minimize your problems. He doesn't promise to wipe out your enemies. He just prepare a table. He promised na sabi niya dito, naghanda ako. Hindi ko inaalis ang mga problema mo. Hindi ko inaalis ang mga kalaban mo. Pero meron akong hinanda sa iyo. Pinangako ko sa iyo na meron nakahanda na lamesa before you in the presence of your enemies. What does it mean? God wants an intimate relationship with you. Nandito yung increase. Habang sila, look at this, binabantayan nila, kailan kaya babagsak ito? No? Kailan kaya magiging kawawa ang buhay niya? I experienced this a lot of times. Yes. Sobra ko pong na-enjoy yung table ni Lord para sa akin. Yung setback na tingin ko, yung problem na tingin ko, yung ine-expect ng tao na pagbagsak ko, sobra ako na-overwhelmed kasi dahil meron palang table si Lord. Sa halip na bumagsak, may nakahandang promotion. May nakahandang blessing. May nakahandang breakthroughs. May nakahandang increase doon sa lamesa. Are you with me? Sige po, baka makain niyo po yan. Ano ibig po sabihin? Pakibaba na po ito. Merong inihanda ang Lord sa iyo. Sa kabila ng mga pinagdadaanan mo, merong lamesa inihanda ang Lord sa iyo. And pinakamaganda rito, kapatid, pangako ng Diyos yun, na kahit may pinagdadaanan ka, hindi nawawala ang Diyos sa buhay mo. Isn't it wonderful? Isn't it good news? Habang ang mga tao, habang ang mga pangyayari, gusto kanilang maging kawawa sa buhay, maging salat sa buhay. Pero si Lord, lagi kanyang binibigyan ng ng table in the presence of your enemies. Sang araw, makikita mo kung paano iangat ng Lord ang buhay mo. I don't know kung na-appreciate niyo po yung ginagawa ni Lord sa buhay niyo. Hindi ko po alam. Kung napapansin niyo po, kung naobserbahan niyo po, na dapat wala ka na. Tama po ba doon? Na dapat wala ka na, kagiting sa karamdaman, sa kasalatan. Pero ang Panginoon, iningatan niya ang buhay mo, inabot niya ang mga pangangailangan mo, na kahit may mga kalaban, na kahit may mga suliranin, na kahit andyan yung pag-atake ng anxiety ng depression, may nakahandang table para sa iyo. Na-overwhelmed din si David kasi si David, makikita po natin kung paano naging lagalag ang kanyang buhay nang siya po ay umalis po sa kanyang palasyo.
Marami pong nagtangka sa kanya. Before pa lang siya pumunta sa palace, si Saul nandyan na. At nung siya ay nasa palace, si Absalom, inatake siya, no? Tinangka siyang patayin, kunin sa kanyang trono. Marami po, naging lagalag uli si David. Pero sa kabila ng lahat ng nakaranasan niya, ang Lord ay lagi niyang kasama at palagi pa rin siyang pinagtatagumpay sa bawat laban at hamon sa buhay. Ganyan po ang Panginoon po sa atin. Are you with me? No? And God is always inviting us to sit down with them and have a meal with Him. To sit down with Him and have a meal with Him. At ang sabi po dito, you anoint my head with oil. Bumalik uli siya sa pagiging shepherd. Imagine mo, ang bilis lang nung yung senaryo ng host at ng guest. Pero yung senaryo na yon, pinakita lang na si God kung gaano ka concern at kung gaano ka-special si David bilang sheep sa kanyang shepherd na walang iba kundi ang ating Panginoon. At sinabi ito, you anoint my head with oil, my cup runs over. Sa Israel po kasi, sabi ko nga po sa inyo, ang pag-aalaga po ng tupa, ang isang pastol na sobra po siya nagmamalasakit at mahal na mahal niya yung kanyang tupa, palagi niya po yan nilalagyan ng oil sa uluhan. At may dahilan kung bakit merong oil ang tupa. You know why? Dalawang bagay lang po. Yung una po, to repel insects. Ano ibig sabihin? Kasi po may mga peste, may mga mosquitoes, may mga parasites na dumadapo sa uluhan ng tupa, okay, at nagdedeposito dito ng itlog. Ang gagawin niya, sisirain niya yung bunbunan niya, papasok dito sa tenga yan, hanggang mag-irritate na yung tupa, at para maalis yung sobrang pangangate, sobrang paghihirap ng tupa, iuumpog niya ang kanyang ulo. No? Basta maalis lang yon, hanggang sa ay mapagok at mamatay. At para ma-prevent po yun, kailangan ng tupa yung oil. Yung oil, kasi nga yung peste, yung mosquitoes, yung parasite, ano po yan, nangingitlog po sa kanila po yan eh. Parasite po yan eh. Pumapatay po yun sa kanilang buhay. Pumapasok sa kanilang tenga, at nagiging infection po yan, hanggang yung tupa na yon mamatay. At para hindi mangyari yon, ang isang mabuting pastol na nangangalaga sa kanyang tupa, lalagyan niya to ng langis sa uluhan. Kaya sabi diyan, He anoint my head with oil. My cup runs over. Ano ibig sabihin? Spiritually, sa atin po, na mga anak ng Diyos, ang target ng kaaway, yung head eh. Yung tinatawag na mental fatigue po ngayon. Yung anxiety, bago ma-depress ang tao, bago magkaroon ng sobrang lungkot ng tao, may oppression muna sa isipan yan. At ang Lord, nais niya sa umagang ito, kung sino man po sa atin ang nakakaranas ng anxiety, oppression, mental torture, or mental fatigue, God wants to anoint your head this morning with oil. With oil. Are you with me? Andiyan ba tayo? No? Yung oil ang mag-iingat at magbibigay ng kapayapaan, sound mind, disciplined mind sa isipan mo. Kasi bakit? Could you imagine, buhay ka pa pero parang patay ka na sa mga tumalaro sa isip mo. Ang lakas-lakas ng katawan mo pero pinanghihina ka dahil sa mga naglalaro sa isipan mo, nagkaka-anxiety yung tao. Alam niyo po ba kung bakit nanghihina ang katawan ng tao? Hindi naman dahil sa sakit. Pag pinag-aralan niyo po yung sa pagdating sa physical health, more on po sa mental po yan. Nadadamage lang ang kanilang physical dahil sa kanilang mga iniisip. At ngayon po, yung tinatawag na mental fatigue. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang may mental fatigue ba? Okay, mental fatigue, anxiety, na kahit sa mga bata at murang edad, umaatake na po ito. Yes, kasama sa anxiety, yung palpitation, yung parang nervous breakdown, magsisimula yan, ma-oppress yan,
hanggang sa parang gusto niya nang tapusin yung kanyang buhay. Magkakaroon po. At hindi yun ang nais ng Panginoon sa iyo. Kaya sabi ni David, you anoint my head with oil. Magkaroon po ng peace of mind, discipline mind, o yung tinatawag na sound mind sa Bible, na yung isipan mo pumayapa. Bakit? Kasi baka mamaya yung katawan mo nakapahinga na, pero yung isipan mo patuloy pa rin sa pagkilos, patuloy pa rin nag-iisip, at pagbangon mo sa kinabukasan, sa halip na napahinga ka, parang pakiramdam mo, pagod na pagod ka. Bakit? Dahil sa mga iniisip. Mental fatigue. So yun po yung ginagawa. Nire-repel po yung insects para yung mga insekto mawala po. Pangalawa, ito po yung pangalawa. To heal wounds. To heal wounds. Ang oil pala ay ginagamit po ng shepherd para siyang medisina or gamot para po sa mga na tinamaan ng insekto, lalagyan niya para mawala po yung pinakakagat or ano man po yung sugat na meron po sa ulo. Ano ibig po sabihin po nito, kapatid? Kapag ang kaaway tinarget ang isipan mo, bukas makalawa, bababa na po dito yan. Tama, mali? At kapag bumaba na po dito yan, makikita mo, yung sarili mo, parang nawawalan ka na ng gana sa buhay. Para bang ayaw mo nang magpatuloy. Parang hindi mo matapos yung mga bagay na dapat mong tapusin. At parang hindi mo na gustong mabuhay. Bakit? Kasi ngayon niya dadamage yan sa head, papasok yan sa heart mo. At yung kapag inatake na yung heart mo, dyan na po tayo nagkakaroon ng problem. Sa infection na tinatawag. Umaabot po yan. Yung isipan ng tupa, kapag pinasok yung tenga, karamihan, tingnan ko, ang mga tupa ay nagkakaroon ng heart enlargement sa infection. Pwede palang mangyari yon. Ganun pala katindi. Sa mind lang simula, pumasok sa tenga, nagkaroon ng infection, nagkaroon ng heart enlargement yung tupa. Ano ibig sabihin? Is it possible? Marami po sa atin ngayon, sa umagang ito, may problema sa kalooban. Sino po dito meron kang dinadala? No? Sabi po ni Max Lucado sa kanyang sulat, when it comes to shepherd, sabi niya po, the shepherd doesn't want today's wounds to become tomorrow's infection. The shepherd doesn't want today's wounds to become tomorrow's infection. Ayaw nang patagalin pa ng shepherd yung sugat sa kanyang sheep. Kasi po pwede yung sugat na yon ay maging infection at ikamatay ng tupa. Ano po ibig sabihin? Marami po sa atin nagsasuffer po, not just physically, but internal bleeding na tinatawag. May pagdurugo sa kalooban. At bukas makalawa, makikita mo parang hindi mo na siya napapansin, hindi mo na siya nakakasama. Bakit? Nawala, namatay yung apoy sa kanyang puso. Dahil sa sugat. Ano po ibig sabihin? Do not suffer in silence and die. God wants to heal your heart. He wants to heal your mind and He wants to heal your heart. Bakit, kapatid, kailangan ka pa ng pamilya mo? Kailangan ka pa ng ka-office mate mo? Kailangan ka pa sa barangay nyo? Kailangan ka pa sa church? At napaka-importante na merong maayos na puso pagdating sa paglilingkod sa iba. Are you with me? Andiyan ba tayo? Kaya sabi sa Bible in Psalms chapter 147, verse 3, He heals the brokenhearted and bind up their wounds. He heals the brokenhearted and bind up their wounds. Ano ibig sabihin? Huwag kang pumasok. Listen to me. Okay lang na pumunta ka rito na meron kang problem. Na meron kang sugat.
Nasugatan ka dahil sa labas, sa trabaho, sa loob ng tahanan. Pero nais ng Panginoon, sa paglabas mo rito, huwag kang umalis na may sugat pa rin. Huwag mong hayaan yung sugat na meron ka ngayong araw na to ay maging infection at maging infected yung puso mo sa araw ng bukas. Yung sugat na meron ka ngayon, meron po ba dito? Huwag kang aalis na hindi mo pinapahil kay Lord. Because the Bible says, He heals the brokenhearted and bind up their wounds. The Good Shepherd, our Lord Jesus, God wants to heal your heart today. Hindi niya nais na yung puso mo ay makurap at maging infected, na lalabas ka rito, may sugat ka pa rin. Okay na pumasok na may sugat, pero wag kang lalayo, wag kang lalabas na may problema pa rin sa puso. At nais ang Panginoon, lahat ng meron ka ngayon, na dinadala mo sa kalooban mo, isuko mo sa kanyang paanan, sa kanyang presensya, and let God heal your heart. Yang katabi mo, mahal sa tingin mo, okay lang yan. Mukha bang okay? Yes. Pero may sugat yan. Yang katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Katabi mo siya ngayon, oh. Pero hindi ka sigurado kung sa susunod katabi mo pa yan. Bakit? Pag hindi gumaling ang sugat, ikamamatay ng apoy mo yan. Magkakaproblema ka. Kaya sabi ni David, look at this, you anoint my head with oil. Ingatan ng Lord ang ating isipan, bigyan ng kapayapaan, bigyan ng katahimikan. Sino po dito sa inyo gusto mong magpahinga, matulog, na walang iniisip na alalahanin o pangamba? Kasi bakit? Tingnan niyo po ito, kahit mag-isip ka, hindi mo masusolusyonan ng problema. Kahit mag-alala ka dyan. Pwedeng magplano, pero ang alalahanin mo, yung anxiety na yan, kapatid, tingnan niyo po walang nasusolusyonan yan. Nakahiga ka na, pero nag-iisip ka pa kung ano po pwedeng mangyari, and then, hindi na matahimik yung isipan mo, isuko mo sa umagang ito sa Panginoon na bigyang katahimikan ang iyong isipan. Amin po ba doon? At kung meron ka mang sugat sa iyong kalooban, nais ng Panginoon, simple lang nais ang Lord sa mensaheng ito, huwag mo nang paabutin pa sa araw ng bukas. Nandito ka na ngayon sa presensya ng Lord, sa gawain ng Panginoon, hayaan mo si Lord, pagalingin niya at magbigay ng kagalingan sa puso mo. Amin po ba doon? And then lastly, sabi niya, tingnan po my cup overflows. Anong ibig sabihin? Pinatunayan dito, o napatunayan ni David, na ang Diyos kahit kailan, hindi lang sa hindi ka pagkukulangin, pwede mo siyang pagkatiwalaan, na hindi ka lang niya basta pupunuin, kundi yung umaapaw. Kapatid, tinatanong ng Lord sa mga oras na to, ano ang kondisyon ng puso mo? Salat? O may umaapaw? Pero ano ang umaapaw sa puso? Makikita naman yan eh. Sama ng loob, galit, hinanakit, at hindi yun ang nais ng Lord na mag-umapaw sa'yo. Mag-umapaw sa'yo yung kabutihan ng Panginoon. Yung biyaya ng Diyos sa buhay mo. Na kahit kailan, kapatid, tandaan mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang blessing ng Lord sa'yo
ay hindi lang sapat, kundi umaapaw. Kapag nagbigay ang Panginoon, hindi sakto, kundi palaging sobra. Bakit? Dahil yung sobra na yon, yung aapaw na yon, yun ang po pwede mong maibigay at maipasa sa ibang tao. Ano ang umaapaw po sa atin? Sa taong ito, sino po dito naniniwala na ang provision ni Lord ay mag-uumapaw sa buhay mo? Yes, hindi ka lang makakabayad sa mga bayarin, kundi merong sobra-sobrang ibibigay ang Lord sa iyo. Hindi maramot ang Lord. Siya ang ating mabuting pastor. Yung nabasa ko, sabi ko, grabe, si David, pinapatunayan niya rito na yung blessing na binigay sa kanya ng Panginoon, hindi niya ma-contain. Sabi, my cup overflows, sobra-sobra, umaabas, lagpas-lagpas, yung Diyos mo, hindi lang sakto-sakto, God, kundi sobra-sobra. Kaya niyang magbigay ng higit sa iyong pangangailangan. At ngayong taong ito, nais ng Panginoon, ayusin mo ang puso mo, pakalmahin niya muna isipan mo, and then yung provision ng Lord, pag-uumapawin niya sa buhay mo, tandaan mo, ang mabuting pastol na nangangalaga sa iyo ay tapat at mapagkakatiwalaan. Dito po ako magtatapos sa inyo. Yung tinignan ko po, yung lalim ng mensabi ko, bakit ganon? Dalawang topic siya, Lord, and then pumasok pa yung anointing, yung Holy Spirit, okay? And then, inisip ko dito yung table, Lord, at yung anointing, ano ang kinalaman nun sa atin? Alam niyo po, hindi ko po kasi yung next week po natin, sabi mo sa katabi mo, huwag ka mawawala. Kasi sabi ko, Pastor, parang bitin. Kasi po, ang pinaka-explanation po ng etong 5 na to ay yung nasa 6. Kaya ipinakita lang sa atin yung picture ng Lord na paano yung sinabi ng Lord na surely, not maybe, but surely. Lahat ng binanggit ko kanina, yun po ay maaasahan natin na gagawin sa atin ng Panginoon, na inihanda sa atin ng Panginoon. Ngayong taong ito, pwede ba tayong minsan pa maniwala kay Lord? Na ang buhay mo hindi laging sad-sad, kulang at wala. Kundi ngayong taon na to, yung provision ni Lord sa'yo, pag-uumapawin niya. Sa taon na to, makikita mo yung kung ano yung inihanda ng Diyos doon sa lamesa. Sa taon na to, makikita mo habang ang mga pangyayari sa buhay mo, gusto ka nilang i-down, i-push, i-cut. But God prepared a table before you in the presence of your enemies. Yung bang akala nila sa taong ito, dito ka na matatapos. Dito ka na aayaw. Dito ka na tatalikod. Dito ka na magdududa, dito ka na matatakot. But in the presence of your enemies, lalakaran mo yung mga tao na gumagawa ng mga kwento patungkol sa iyo, na nag-iisip na walang nangyayari sa buhay mo. Nakuha niyo pa ibig sabihin? Yung mensahe mo na, dahil kasama ko ang Diyos, kayong mga nag-iisip ng pagbagsak ko, hindi mangyayari yun. Are you with me? Na kahit siraan ka ng mga tao, gumawa sila ng kwento na hindi totoo sa'yo, always remember, God prepared a table before you in the presence of your enemies. At the end of the day, lagi mo sasabihin, salamat Lord, kasama kita. It's not about what God gave you,
It's about God who sit with you. Amen? Yung habang naglalakad ka sa taong ito, parang ang mensahe mo, nek-nek ninyo. Ang tingin nyo babagsak yung mahal na mahal ng Lord. At doon sa lamesa, uupo ka, ikaw yung special guest. At si Lord, have a meal. And surely, not maybe, iningatan ng Lord ang isipan mo. Iningatan ng Lord ang puso mo. Dahil bago niya ibigay yung nag-uumapaw na provision sa'yo, dapat maayos ang ating isipan. Maayos ang ating. Pwede ba tayong lahat tumayo? Sa oras na to, pwede bang makipagkatuwiranan ka sa Panginoon sa lagay at kondisyon ng puso mo? Meron bang sugat? Pagdurugo? Labis na pangamba? Na nakakaapekto sa kalooban mo. This morning, God wants to meet you. He wants to heal your heart. Kung ilalapit ka sa Panginoon, sa Kanyang presensya, nais ayusin at baguhin ni Lord yung kondisyon ng iyong puso. Dahil diyan siya magsisimula sa iyo. Kasi kahit ibigay niyang lahat-lahat, sobra-sobra, kung mali ang puso mo, hindi yun makakatulong sa iyo. Yung isipan mo, kung ikaw yung nakaka-experience ngayon ng mental torture or mental fatigue, may anxiety ka, nag-wonder yung isipan mo kahit nandito ka sa loob ng church. Niisip mo kung saan ka kukuha ng pambayad. Niisip mo kung makakapag-survive ka ba sa araw ng bukas. Pwede ba lumapit ka kay Lord sa oras na to? Sabihin mo lang, Lord, once again, i-anoint mo yung aking isipan. Anoint my head with oil. Bigyan mo ng kagalingan yung isipan ko, Panginoon. Bigyan mo ng katahimikan, Lord. Yung ingay sa aking kalooban, sa aking isipan, Panginoon, patahimikin niyo po in the name of Jesus. In the name of Jesus. I speak peace in the name of Jesus. I speak healing in the name of Jesus. Kapayapaan sa isipan, sa kalooban, anumang ingay na nilalagay ng kaaway, kasinungalingan na sinasabi sa iyo ng kaaway, in the name of Jesus, I rebuke all the lies of the enemies in the name of Jesus. In the name of Jesus, I speak the spirit of sound mind, disciplined mind. Anumang infection sa heart mo, nagkukurap sa heart mo, in the name of Jesus. Fear, grudge, bitterness. Today, this morning, God wants to heal your heart, to touch your heart, to
change the condition of your heart. In the name of Jesus, I speak healing in the name of Jesus. Kung merong pagdurugo sa kalooban, sugat sa kalooban, sa pangalan ni Jesus, gumaling ka. Magiging mainam, magiging masaya ka ulit. Makikita mo yung mga galaw ng Diyos. Makikita mo yung mga positibong mga bagay. Mapaprocess mo yung mga bagay-bagay ng tama. Meron kang right spirit in the name of Jesus. Na kahit yung pangit na pangyayari, nag-iisip ka na may plano ang Lord, may magandang plano ang Panginoon kung bakit mo na-experience yun. In the name of Jesus, I speak healing and peace in your mind and in your heart right now. Surrender your heart to the Lord. Suko mo sa puso mo, yung puso mo sa Panginoon. Hindi ka narito para kumanta lang, kundi nandito ka para lumakas, gumaling, pumayapa. And the Lord wants to minister to you this morning. This morning, allow the Lord to minister to your heart, to your mind. In the name of Jesus. Surrender all your fears, doubts, worries. Ibaba mo sa presensya ng Panginoon, sa paanan ng Panginoon. At sa bawat oras mong ito, allow the Holy Spirit to minister to you. Kung meron mang hinanakit, tampo, sa pangalan ni Jesus, maging maayos ka. Mag-normal ka. In the name of Jesus. Lord, salamat po. Ikaw ang aming mabuting pastol. Ikaw ang aming mabuting Diyos. Ikaw ang aming Ama na patuloy na sumasama sa amin. Salamat, Panginoon, hindi lang dahil sa iyong mga ibinigay. Salamat, Panginoon, sa presensya mo na kahit kailan ay hindi kami iwanan, hindi kami pababayaan. Salamat, Panginoon, sapagkat palagi kang merong magandang ginagawa sa buhay namin. Salamat sa magandang plano mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo hahayaan ang iyong mga anak na maging lugmok sa pangmatanggalan. Hindi mo hahayaan ang iyong mga anak na palaging kulang, kapos, at wala. Lord, this year is a year of increase in the name of Jesus. It's a year of overflowing, Lord God, in the name of Jesus. Overflowing peace, blessing, provision, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kapatid, God wants to bless you. He wants to bless you more. More. Hallelujah. Come on, worship the Lord. Worship God. Yes. 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 Hallelujah. Kaya may pag-worship mo kay Lord ay maging mensahe ng iyong pagiging tagumpay. You are victorious in Christ. He's my Yes, Lord. comfort, always holds me close. Hallelujah, I am not alone. He's my comfort, always holds me close. Your spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your spirit lives within me, my victory, my victory. Your spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your spirit
Spirit lives within me. My victory, my victory. Your Spirit lives within me. So I will walk in your peace. Your Spirit lives within me. My victory, my victory. Your Spirit lives within me. So I will walk in your peace. Your Spirit lives within me. My victory, my victory. Say my victory, my victory, my victory. Say my victory, my victory. Say my victory. Oh, sing hallelujah, hallelujah. I am not alone. He is my comfort. He is my comfort. Always holds me. Hallelujah, hallelujah. I am not alone. 'Cause He's my comfort. He's my comfort. Always holds me close. Jesus. Church. This year, doon sa table, habang nagpe-pray tayo, doon sa table na sinabi natin ni-ready ni Lord para sa'yo. While I was praying, sabi ni Lord, doon sa upuan na yon, sa may lamesa, sa hinanda kong lamesa para sa'yo, hindi ang kalaban mo ang uupo. Hindi ang kahirapan mo ang uupo. Hindi ang karamdaman mo ang uupo. Doon sa table na inihanda ng Lord para sa'yo, nais ng Panginoon, ikaw ang umupo doon. And the Lord wants an intimate relationship with you. Gusto ng Lord na mas lalo mo pa siyang makilala. Para sa iyo yun. Yung inihanda niyang lamesa, para sa iyo yun. Inihanda niya yun para sa iyo. Because God loves you so much. He loves you so much. Huwag mong hayaang umupo ang kahirapan ng kawalan ng karamdaman, ang kalaban doon sa lamesa na yun. Ninihanda sa'yo ng Lord. Sabi ng Panginoon sa'yo, Nak, gusto ko ikaw yung nakupo dyan kasi para sa'yo yung inihanda ko. Para sa'yo yan. I prepared the table before you in the presence of your enemies. Na hindi nila matatouch ang buhay mo at nais ko na ma-enjoy mo yung relationship mo sa akin. I'm your good shepherd, your faithful shepherd, loving shepherd, caring shepherd. He cares. He cares. Kaya yung kondisyon ng isipan mo, bitawan mo na sa Kanya. Bigay mo na sa Kanya. Yung kondisyon ng iyong puso, hayaan mong pagalingin ka ng Panginoon. Ngayong umagang ito, hindi mo hahayaan yung sugat na meron ka magtuloy pa sa araw ng bukas at maging infection pa sa heart mo. This morning, surrender your heart to the Lord because He wants to heal your heart. He wants to bless you more. Overflowing provision, blessing. Lord, thank you so much. We love you and we honor you. In Jesus' mighty name, amen and amen.